welcome ulit mga kastulit. So nandito na naman po tayo para sa ating panibagong DIY video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So last video guys na in-upload ko dito sa ating YouTube channel, itong LED panel para sa LED outdoor lights. So isa itong replacement. So ito nating ni-review last time at tinest kung ilan ba yung power output niya or input. So ang gagawin natin ngayon, gagawin natin siyang portable LED lights. So meron ako ditong sample na ginawa na at magagawa ulit tayo. So ito yung ginawa ko. Yan. Nasa isang baunan siya, no? Nasa isang baunan. At ito siya ngayon, ito. I think yan yung presyo 24 pesos lang. Sa mga Taiwanese o Chinese store lang ako nabili niya, no? Lunchbox. Yan, lunchbox lang siya. So yan yung ginawa kong case nito. Yan. Yan, nandito yan, no? Okay, on natin. So medyo lobat na to, pero at least gumagana yan. So on natin. Yan. Work ulit. At ito pala ay pwedeng i-charge sa solar. So kung meron kang solar na tulad nito, ganito, pwede siyang i-charge. So yan. Pwede yang i-charge ganyan, no? Mag-trigger ba? Parang hindi mag-trigger. Nag-trigger, oh. So yan. At pala, nalimutan ko. Pwede pala itong gumagana at I think yata kapag kung gusto mong gamitan ng 5 volts lang dito. Yeah, gumagana rin kahit 5 volts lang. 5 volts input dito. Dito sa tawag ito sa P panel. Parang pwede mong gamitin pang charge lang. So working naman siya. So ngayon, ang gagawin natin dito. So I think bubuksan ko para mapakita ko sa inyo kung ano nasa loob nito. Meron itong battery na lithium ion phosphate katulad nito. O di kaya ito na lang pakita ko. Tulad nito, yan. Lithium ion phosphate na 3.2 volts yung nominal voltage niya. At isa pa lang ay 4,000. So dalawa yung nilagay ko. So 8,000 milliamp. Okay na to. Kaya na tong magdamagan. Kasi sinubukan ko na yung isa dito. So buksan natin ito para mapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko dito. So nasa na ba? Ito. At nilagyan ko lang ng 4 na screw sa may gilid. So yan. Lagyan ko na muna dito. Lagyan ko lang ng screw. Yan. So isa pa. Apat na screw sa may gilid. At kung bubuksan yan, yan lang nakalagay, oh. Kung mapapansin nyo, nag-cutting lang ako dito sa may gilid, so dito rin sa may gilid para magkasya siya. Kasi kung i-compare, mas malaki yung LED panel sa lalagyan sa plastic baunan. So yan, ito yung battery sa loob. Yan yung battery. So nilagyan ko lang ng papel dito at saka mga foam para naman hindi siya maalog kung possible mag-alog siya sa loob. Pero nakadikit naman ito, eh. Yan. So yan. So yung gagawin natin, ano ba yun? Ito yung gagawin natin parang ganito. Ito rin ganito rin. Ito yung ilalagay natin dito sa loob. So yan. Kung mapapansin nyo guys, medyo tawag nito
mas malaki siya, oh. Kung ikukumpara, mas malaki siya. Yan. Ang ginawa ko dito, kinating ko siya. Yan, oh, meron dito cutting. Yan, oh. Cutting ko siya. Yung ginamit ko lang ito. Itong cutter na to kasi madali lamang siya kasi aluminum lang yung nandito sa likod para mag-dissipate ng init. Para hindi masyado maiinitan yung mga LED kapag ginagamit. Kasi umiinit yan kapag ginagamit mo. So ngayon, ipopost ko yung video at umpisan natin. Ipopost ko rin yung video at eto, lalagay ako ng marking dito at yung ko ikakat. So hanggang dito, ikakat ko rin yan sa may gilid. So ngayon, ipost natin at ikakat ko lang. At doon na natin gawin mamaya pag ilagay na natin yung battery at yung ibang mga component dito. Katulad nito. Yan. So post ko lang at lagyan ko ng marker para makita nyo kung saan ko ikakating tatanggalan ng dito para pumasok siya dito sa may plastic. So post ko lang ulit. Post ko lang. Okay, tininis ko na lang yung dati kong ginawa. So yan na. Yan. So yan. So at least kahit mag-cutting ako, hindi pa rin mayroon pa rin siyang trace. Yan, kung makita nyo, ito yung trace ng board. So hanggang dito rin, meron din dito. So cutting siya dito. Trace. Saka meron na dito, tatanggalin ko rin yan para magkasya. So yan. So yung gawin ko na lang, magkakating tayo. Pwede namang gumamit ka ng blade kasi masyado naman tong manipis. Pwede mo magamit ng blade para talagang hindi masira mo yung buong trace ng mga wire component dito. So ngayon, post ko ulit at cutting natin. So makikita nyo yung resulta nito. So ito na. Kinating ko na. Yan, oh. At lininisan ko na rin gamit nito. So tinanggal yung mga matutulis. So ngayon naman yung gagawin natin ay yung paglalagyan natin. So kinating natin siya. So yan, pareho na yung sa may dulo. Yung gagawin naman natin, eto yung plastic. Meron tayong dito ikakat at ganun din dito sa may tawag nito, sa may gilid nito, sa mga lip niya. So katulad dito. So meron ako dito, yan, oh. Binawasan yan. I think mga 2 mm. Ganun din sa kabila, yan. Na pag nilagay ito, yan, ba to? So pag nilagay siya, kapasok sa, so yan. So yan, oh. Kita nyo. Yan, pumasok siya. Dito rin. Yun yung gagawin natin dito. At kung makikita nyo dito rin, ayan, may binawasan rin ako. I think mga 1.5 mm. Ganun din sa kabila. So yun ang gagawin natin. So yan lang yung paglalagyan ko rin dito. At least meron siyang gap dito sa baba. Yan, focus. Ayaw mag-focus. So yan, parang ganyan. At lagyan ko lang ng marker para ma-indicate kung saan ko magkakating, magbabawas. So okay, ngayon yan na lang at bawasan natin ito dito. Yan, mga ganyan. Oops.
Ganun din sa kabila. So, ganyan rin ko para ganito na lang. Para makita dun sa marker. Lumikit ba? Ay, hindi. So, dito na lang. Yan. Ganun din dito. So, ngayon, bawasan natin. Okay. Yan. So, tinest ko na. Yan. Nakapasok na siya sa loob. So, kung nilagay natin, yan. Plus na siya dyan. At saka, ganun din sa kabila. Pag nilagay natin, kapasok na yan din. Yan. So, yan. Yung kulang na lang nito, battery, at saka yung port, yung ito, yung jack para sa power input. So, about pala sa plastic na ginamit ko, ito lang yung ginamit ko. Kung makikita nyo, itong puting to, para itong diffuser. Kasi para hindi maliwanag sa mata kapag ginamit mo. At saka, yung IR blaster nito, yung remote, hindi nag-obstruct hindi nag-obstruct dito. So, kahit naka-cover pa rin siya, gagana pa rin yan. Yan. Gagana pa rin yan kahit naka-cover. So, ngayon, yung ilagay na lang natin yung battery. So, eto, chinarge ko muna yung battery. So, ngayon, ilalagay natin dito, position natin. At naglalagay na rin ako ng isang butas. Saan ba maganda dito yung butas? Saan ko ba yung nilagay yung dati? So, yung dati dito ko nilagay sa may gilid dito. Ayan o. So, okay. Saan ba ito? Yan. Ganito. So, ipapas forward ko na. Hindi ko na ipopost yung video para makita nyo kung paano ko inilagay talaga. Inilagay ito. So, ipapass forward ko na lang at sige, umpisahan natin sa paglagay. About pala sa battery na gagamitin ko, ito, mayroon na itong tawag nito BMS para protektado yung battery, hindi siya ma-overdrain or ma-overdischarge. So, ngayon, solder lang natin. Abot ba yung wire? Abot naman. So, okay. Tanggalin ko muna ito. Then negative. So negative ito para sa panel. So ito yung gagamitin natin para sa dito. Yan. So itong panel na to, itong P plus at P minus para yan dito sa solar input or sa charging input.
Okay, pwede na nating ilagay dyan siya dito. At sa likod pala dapat lagyan ko muna ito dito ng para hindi mag-transfer yung init papunta sa battery kasi maliit lang kasi yung gap nito. Yan, maliit lang yung gap. So kailangan kong lagyan ng kahit anong tawag nito. Ano ba yan? Yung akin, yung una nilagyan ko ng karton or cardboard box. So hanap muna tayo at lagyan natin. So yan. So balik natin ito dito. Tapos yan, pwede na natin ilagay siya dito sa likod. Kung mapansin nyo, medyo makapal, okay lang yan. Ganyan na lang yan. So okay, about this one, pwede na natin ilagay. So meron ako ditong double-sided, saan na ba dito? Ito, double-sided tape. Ito na yung gagamitin ko para idikit yung tawag ito, yung battery doon sa may lalagyan. So yan, hatiin ko lang. Ganyan, kasaba. Yan. Then so lagay natin for baka naman baliktad. Di ba nagbaliktad? Hindi naman. So yan. Ayusin na lang yung mga wire kasi yan yung kailangan nating ayusin para siya yan, ganyan. Para nasa loob yung mga wire. So yung dito na kinatingnan sa papel, sa karton, para ganyan. So yan. So hindi ko pa pinasok kasi yung isang wire nito kasi lalagyan pa natin ng yan. O di kaya pwedeng ipasok na natin yan. So yan. So ipapasok ko muna ito. Lamba, hindi mo masyado mahaba. So ganyan. So putulin ko. Putulin natin to, masyado mahaba lang kasi. Then ilalabas natin sa butas, dito sa butas, para lagyan ng ganito. Yan, para dito. So nandito na. Yan. Meron na ako dyan. So labas natin. At may nalimutan pala ako. Ito pala para ma-screw natin. So okay. Pasok ko na muna ito dito. Yan. Then pasok natin. At ito. Yan. Ito. Hindi ito magtatagal. Matatapos na to. Okay. Yan. Make sure na hindi kayo magkamali. Kasi kapag ma-reverse polarity yan, sabog yan. So, ito yung positive sa may wait. Parang hindi ko alam itong positive nito. Okay, tester ko na lang. So, okay, tester natin. To make sure nasan yung positive. Okay, negative. So ito negative, ito sa loob yung positive. So ito yung negative. So malapit sa may at
So negative. Okay, solder natin. Dabawang tin. Yep, wala na talaga. Okay, ito. Tsaka yung isang positive. So, negative muna. Okay, mga kasulit, medyo nagka-problema lang tayo at pag-check ko sa video file, naputol na pala yung video. Di ko alam baka rin na misplace ko yung or na-delete ko yung video ng kalahati ng paglagay ko ng barrel jack. So, ito na yung barrel jack mga kasulit. Yan, kinabit ko na. At saka, kung makita ko sa inyo sa loob, naka-solder na yan. Yan, naka-solder na sa loob. So, connected siya dito sa P, tawag to, P plus at saka P minus. So, it means panel or solar panel, positive at panel negative. So, balik ko muna to. Dito natanggal. So, yan. So, balik natin. So, yan. Tapos na siya. Pwede na lang lagyan ng screw dyan. Pwedeng butasan nyo or di kaya lagyan ng screw. So, para hindi na siya matanggal. So, ipapakita ko sa inyo yung una kong ginawa, yung pinagkopyahan ko nito para mapakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag itong LED na nabili ko. So, 100 watts to 100 watts. At saka, doon sa aking nilagyan, open kitchen kasi yun Parang open kitchen na mayroong bar siya. Mayroong siyang bar, ay table bar. So, post natin yung video at ipakita ko sa inyo sa labas kung gaano kaliwanag ito. So, post natin at punta tayo sa labas. Okay, nandito yung pusa namin. So, guys, makikita nyo, yan Yan, kaliwanag yan Yan. Ito yung open na medyo makalat lang. So, kung titingnan nyo yan, nandun sa ibabaw yung tawag nito, yung ilaw. So, wait. Para mapakita ko sa inyo na ito talaga nilagay ko doon. Kumuha muna ako ng upuan at saka papakita ko sa inyo. So, yan Oops. Okay. So, yan Ito yan Kita nyo? Plastic. Lagyan natin ng ilaw. So, yan. Yan, baunan din. Saka yung ilaw. Then, off natin yung flashlight. So, yan. Yan kaliwanag. Mga kasulit. So, okay, balik tayo sa ating mesa. So, yan mga kasulit. Yung nakita mo naman kanina na nandun sa taas yung ginawa kong ganito. So, yan yung ating DIY nitong solar LED solar outdoor lights na binili natin yung kanyang LED panel at ginawa nating siya ng box. So, my plan is ito sa next time, hindi ko na ata magagawa ng video. Bibili pa kasi ako ng marami nito kasi napakaganda, napakaliwanag. 100 watts. Nakita naman sa labas, pag tingin nyo, maliwanag talaga yung buong kusina, yung open kitchen namin. So, talagang maliwanag. So, yan lang. Dito ko na lang itatapos yung video, guys. Ilalagay ko na lang sa link sa description kung saan nyo mabibili itong panel na to. Itong solar LED panel, outdoor light panel. Kung saan nyo mabibili sa Shopee kasi na akin nabili. So guys, thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!